like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Nagtanong si Aizen kung anong ibig niyang sabihin. Sinabi ni Henry na hindi gaya ng dati, sa pagkakataong ito ay alam niyang mga Royal Knight ang mga lalaking iyon pero pinatay pa rin niya sila. Nag-aalala siya sa mangyayari kung malalaman ito ni Albert. Sinabi ni Aizen na posible nga ang ganoong sitwasyon. Pagkatapos ay iniabot niya kay Henry ang isang badge at sinabing pananagutan niya ang pagprotekta sa buhay nito. Ipinaliwanag niya na ito ang Baen Family Badge, at ang pagsusuot nito ay magpoprotekta kay Henry mula sa opisyal na kapahamakan. Hawak ang badge, naisip ni Henry na nakatanggap siya ng hindi inaasahang regalo at nagpasalamat. Idinagdag ni Henry, na bagaman paprotektahan siya ng badge sa publiko, tiyak na magpapadala si Albert ng bihasang assassin at nagtanong kung paano niya iyon haharapin. Nagsimulang mag-isip si Aizen. Iminungkahi ni Henry na mas mabuting ipagmalaki muna ang kapangyarihan ni Aizen kay Mark Albert. Nagtanong si Aizen kung paano niya iyon gagawin. Hawak ang badge, sumagot si Henry na dapat magpatawag si Aizen ng isa pang accusation meeting gamit ang ebidensyang dala niya. Sa pagkakataong ito, sadyang ipapaalam ang impormasyon kay Mark Albert. Nagtanong si Aizen kung anong plano ni Henry pagkatapos nyon. Sumagot si Henry na kapag nakuha ni Mark Albert ang impormasyon, gagawin nito ang lahat para pigilan ang pagpupulong. Sa puntong iyon, dapat siyang sadyang hamunin ni Aizen, tinutuksong subukang kunin ang mga bangkay sa pamamagitan ng dahas kung mangangahas siya. Nanliit ang mga mata ni Aizen at nagtanong kung iminumungkahi ba ni Henry na magsimula siya ng gyera kay Albert. Mahinahong sumagot si Henry na kilala si Mark Albert bilang isang mahusay na tactician pero hindi sa personal na lakas militar. Idinagdag niya na ito ang perpektong pagkakataon para malinaw na ipakita ni Aizen ang sariling lakas. Dahan-daang ngumiti si Aizen at sinabing magandang ideya nga ito. Sa pamamagitan nito, may lalabas na rin niya ang lahat ng galit na idinulot sa kanya ni Albert. Tumawa siya at tinawag si Henry sa pangalan nito. Sinabing muntik na niyang hindi makilala ang isang nakatagong hiyas na gaya nito. Sumagot si Henry na labis ang papuling iyon. Sinabi niya na si Aizen ay isang Baen at ang mga ganoong salita ay hindi dapat ibinibigay ng basta-basta. Idinagdag ni Henry na kung papayagan siya ni Aizen, nais pa niyang magsabi ng isa pang bagay. Sinabi ni Henry na hayaan siyang humawak sa usaping ito. Tumawa si Aizen at sinabing tila bihasa si Henry dahil 2 beses na nitong tinalo ang mga tauhan ng ahas, pero nagtanong kung may tiwala ba talaga siya sa sarili. Sumagot si Henry na kung papayagan siyang kumilos, tiyak na itataguyod niya ang dangal ni Aizen. Sumang-ayon si Aizen at sinabing ipinagkakatiwala niya ang lahat kay Henry at sinabihan nitong umalis na para ipakita sa kanila ang kanyang galing. Kinalaunan, ipinatawag ni Albert si Salura sa kanyang opisina. Pumasok si Salura nang may kaba at nagtaka kung bakit siya ipinatawag dahil abala ang lahat sa paghahanda laban kay Aizen, at nagpakilala. Binato siya ni Albert ng plato na ikinasugat ng kanyang noo, at galit na nagtanong kung anong ginagawa nito. Binato siya nito ng sulat at pinabasa sa kanya. Habang binabasa ang sulat, nalaman ni Salura na ang lahat ng bangkay ng cleanup squad ay nasa kay Aizen. Sinigawan siya ni Albert, sinasabing ang sulat ay mula kay Aizen, na nangungut siya sa kanya at sinasabihan siyang maghanda para sa ikalawang accusation meeting. Sinabi niya na kung ginagamit na ni Salura ang espadang iyon sa buong buhay niya, man lang sana ay hindi siya ginagawang tanga, sabay dagdag na dapat ay ibinigay na lang niya ang kanyang titulo sa iba. Humingi ng paumanhin si Salura. Sinabi ni Albert na hindi niya ito tinawag para lang makinig sa paumanhin at inutusan itong pumunta agad kay Aizen para kunin ang mga bangkay ng kanyang mga tauhan. Nagbabala siya na kung mabibigo muli si Salura, dapat itong maghanda dahil ito na ang huling pagkakataon niya. Lumabas si Salura at iniabot sa kanya ng isang lingkod ang isang sulat, sinabing may nag-iwan ito para sa kanya. Binasa niya ang sulat, nagngit-ngit ang mga ngipin at pinagalitan si Aizen. Nakaupo si Van kasama ni Henry at nagtanong kung naipadala na ba ang mga sulat. Kinumpirma ito ni Henry at sinabing ang kailangan na lang nilang gawin ay maghintay. Nagtanong si Van kung anong isinulat niya. Sumagot si Henry na hinamon niya ang mga ito para lumitaw sila sa oras at lugar na kanyang isinulat. Nagtanong si Van kung talaga bang susulpot ang mga ito. Sinabi ni Henry na hinamon niya si Albert sa disenteng paraan at si Salura sa bastos na paraan, at dahil pareho silang mapagmataas, tiyak na may reaksyon. Nagtanong naman si Van kung anong dapat nilang gawin.
Piniga ni Henry ang papel sa kanyang kamay at sinabing uunahin muna nilang asikasuhin si Salyura. Sinabi ni Van na hindi dapat maliitin si Salyura at nagtanong kung sa tingin ba ni Henry ay kaya niya itong harapin. Sumagot si Henry na si Van dapat ang humarap dito at iyon ang dahilan kung bakit ito nagpa-plastic surgery. Tumawa si Van at sinabing ipinapahiwatig ni Henry na ito ang pambayad niya sa plastic surgery, at sumang-ayon na siya ang bahala kay Salyura. Sinabi ni Henry na kung maliligpit nila si Salyura, ang iba ay mga peste na lang. Nagbabala si Van kay Henry na huwag maging mayabang dahil sa pinakamaganda ng lagay ay sina Van, Henry, at Hageler lang ang marunong lumaban. Sinabi ni Henry na sa pagkakataong ito ay gagamit siya ng magic at balak niyang patayin silang lahat. Idinagdag niya na kung mamamatay ang lahat, walang magiging saksi at hindi niya kailangang magpigil. Nagtanong si Van tungkol sa lokasyon. Sinabi ni Henry na iyon ay sa Gaon Mountains sa tabi ng rehiyon ng Bayan, isang liblib na lugar kung saan magagawa nila ang gusto nila. Samantala, sa gabi, binasa ni Salyura ang sulat at naisip na isang araw na lang ang natitira sa kanya at wala siyang choice kundi gumamit ng teleportation. Pagkatapos, isang wizard na nagngangalang Kyle ang lumapit sa kanya at sinabing narinig nitong hinahanap siya ng kaibigan sa kabataan. Si Kyle, na kilala rin bilang Lightning Kyle, ay kababata ni Salyura at ang tanging wizard na pinagkakatiwalaan niya. Isa siyang elite lightning-type wizard. Masayang sinabi ni Salyura na dumating na si Kyle at kailangan niya ang tulong nito. Sinabi niya na may seryosong bagay na nangyari at ikinwento ang lahat ng detalye. Nagtanong si Kyle kung ang hindi ba pagbawi sa mga bangkay ay maglalagay sa panganib kay Salyura at sa Marquis. Kinumpirma ito ni Salyura at sinabing kaya niya gustong gumamit si Kyle ng teleportation at suportahan sila ng iba't ibang spell. Nagkamayan sila at sinabi ni Kyle na sasamahan niya ito kasama ang kanyang mga estudyante. Nagpasalamat si Salyura at naisip na nakakuha siya ng isang napakaasahang kakampi at pagbabayaran niya si Aizen sa pagkakataong ito. Kinaumagahan, tinipon ni Salyura ang lahat ng kanyang mga tauhan. Pagkakita sa kanila, nagtanong si Kyle kung sila ba ang mga top soldiers at top students na binanggit niya. Kinumpirma ni Salyura na lahat sila ay nasa antas ng Swordmaster. Ipinaliwanag niya na si Beef, ang pinuno ng unang unit, ang pinakamahusay na estudyante sa tatlong opisyal na disipulo ni Salyura. Ang unang unit ay binubuo ng 10 lalaki, bawat isa ay may titulong top soldier, at itinuturing na mga susunod na kandidato para sa pagiging commander. Sa madaling salita, sila ang mga pinakamakapangyarihang tao sa hanay ng Viper Knights. Tinanong ni Salyura si Beef kung handa na ang lahat, at sumagot si Beef na ang lahat ng miyembro ng unit ay nagbura na ng anumang bakas na maaaring magbunyag sa kanila. Pagkatapos ay dinala ni Kyle ang kanyang mga tao at ipinakilala sila, sinasabing lahat sila ay Fourth Circle Masters, at mga nangungunang wizard sa Magic Tower. Ipinaliwanag niya na lahat ng tatlo ay mga pure elemental wizard, ngunit sila ay mga talentadong estudyante na nakabisado na ang ika-4 na pangunahing elemento. Nagkomento si Salyura na sinabi ni Kyle noon na sila ay mga henyo. Tumawa si Kyle at sinabing napakaraming henyo sa Magic Tower, kaya siya bilang guro nila ang tanging henyo at ang iba ay talented lang. Napansin ni Salyura kung gaano sila kaasahan. Inutusan ni Kyle ang lahat na tumayo sa Teleport Magic Circle. Sumunod silang lahat at inilabas niya ang kanyang espada, sinasabihan ng mga lalaki na magte-teleport na sila. Sa pamamagitan yun, lahat sila ay nag-teleport sa Gaon Mountains. Sinabi ni Salyura na nakakamangha ito at nagpasalamat kay Kyle sa pagtiyak na nakarating sila sa tamang oras nang hindi man lang pinagpawisan. Idinagdag niya na maglalakad na lang sila patungo sa kanilang destinasyon. Nang marating nila ang layunin, hinarap sila ni Henry at nagkomentong dumating sila sa tamang oras. Nagtanong si Salyura kung sino siya. Nagpakilala si Henry bilang ang taong nagpadala ng sulat. Sumugod si Salyura sa kanya dahil sa inis at sinabi ni Henry na inutusan siya ni Aizen na harapin silang lahat, sabay dagdag na 2 knight at 1 wizard lang ang kailangan nila. Naisip ni Kyle na tila wizard lang ang naroon at binalaan si Salyura na baka may nagtatagong wizard sa kung saan, kaya dapat silang mag-ingat. Sa pag-iisip kung paano naging mas masama si Aizen na dati nang galit sa mga wizard, tinanong ni Salyura si Henry kung nasaan ang kanyang mga tauhan. Itinuro sila ni Henry at sinabi kay Salyura na kung ang mga tauhan niya ang hinahanap niya, naroon lang sila. Nagulat si Salyura nang makita ang mga naninigas na bangkay. Ipinaliwanag ni Henry na ni-freeze niya ang mga ito para hindi mabulok.
Binunot ni Salura ang kanyang espada pero pinatigil siya ni Henry. Napansing sa kasamaang palad ay hindi siya ang kalaban nito. Pagkatapos ay pumalakpak si Henry, nagcast ng magic spell, at sinabihan si Salura na tikman ang impyerno. Isang magic circle ang pumulibot kay Salura at naglaho siya sa pwestong iyon. Nagtaka si Kyle kung ito ba ay forced teleportation magic, at kung paanong nakapagcast si Henry ng ganoong kakaibang spell. Napansin ang maraming rune at nagtanong kung sino ba ito, binalaan niya ang kanyang mga tauhan na mag-ingat, kinikilalang hindi ordinaryong tao si Henry at naisip na hindi pa niya ito nakita sa Magic Tower kailanman. Naalala ni Henry si Lightning Kyle, naaalalang mas malakas ito kaysa sa uri nito, pero sakit sa ulo dahil sa mapanirang ugali. Napansin din niya na ang mga tao sa likod ni Kyle ay tiyak na bihasa sa katulad na magic bilang mga disipulo nito at naisip na magiging masaya ito. Sinuri ni Henry ang iba at nakilala si Beef, ang unang disipulo ni Salura, naaalalang kahit matagal na ang lumipas ay malinaw pa rin ito sa kanya. Tinukoy niya sina Beef at Kyle bilang ang mga dapat niyang pag-ingatan. Tinanong sila ni Henry kung anong hinihintay nila at kung lalaban ba sila. Buong determinasyong iginiit ni Beef na tiyak na babalik si Salura ng buo at inutusan ang kanyang unit na umatake. Tumalon ang mga knight kay Henry at napansin niya na talagang iba sila sa mga ordinaryong mercenary. Samantala, nag-teleport si Salura sa ibang lokasyon at nagtaka kung sa pilitan ba siyang na-teleport. Biglang may dumating na pag-atake mula sa likod. Sulyap niya sa likod at nakita ang isang taga ng espada na nakatutok sa kanyang armor. Sa pag-iwas dito, nagtaka siya kung sino ang naroon. At doon lumitaw si Van, binabati siya at sinasabing matagal na silang hindi nagkikita. Hiniling ni Salura na malaman kung sino ang taong iyon at inutusan itong magpakita. Ngumisi si Van at nagkomentong nakakaaliw ang ganito. Sinabi niya na kung napunta si Salura para bawiin ang mga bangkay ng kanyang mga tauhan, dapat ay iwinasiwas na lang nito ang kanyang espada, sabay dagdag na si Salura ay laging napakaraming sinasabi. Nagtaka si Salura kung kilala ba siya ng lalaking ito dahil hindi pa niya ito nakita kailanman. Isinaad ni Van na tila nalilito si Salura, saka binunot ang kanyang espada at idineklara na kung matatalo siya ni Salura, ibubunyag niya ang kanyang identidad. Galit na tinanggap ni Salura ang hamon at nanumpang pagsisihan niya ito. Kilala na ang kasalukuyang 10 espada ng imperyo ay pawang mga pro-central nobles. Tuwing may taong nag-ambag sa kaharian na naghihintay ng bitay, sila ang namamahala rito at nagkukusa sa paghuli sa kanila. Sa kanila, si Salura ang pinakaaktibo, nagsisikap na mapanatili ang magandang imahe ni Mark Hubbard. Inilabas ni Van ang kanyang killing intent, at naramdaman ni Salura ang umaapaw na uhaw sa dugo. Nagtataka kung sino ito dahil walang paraan na makakalimutan niya ang isang taong may ganito katinding pagnanais na pumatay. Inilabas din ni Salura ang kanyang aura at tinapak ang lupa na nagresulta sa pagbitak nito. Bilang ika-10 espada ng imperyo, ang titulong ibinibigay sa ika-10 pinakamalakas na sundalo sa imperyo. Binunot niya ang kanyang espada at naisip na matagal na niyang hindi naggagamit ang kanyang buong lakas. Kinutya siya ni Van, tinawag siyang madulas na ahas, at tinanong kung bakit siya umaastang seryoso, saka siya hinamong sumugod, tinawag siyang Blue Serpent. Sa sobrang galit, sumigaw si Salura na wawasakin niya ito. Isang asul na enerhiya ang pumulibot kay Van at naglaho siya sa paningin ni Salura. Habang nakatayo sa gulat si Salura, lumitaw si Van sa likuran niya sa ere, tinutokso siya at tinatanong kung saan siya tumitingin. Sulyap sa kanya si Salura, hinarang ang kanyang taga gamit ang espada, at nahirapan laban sa kanya. Itinulak siya palayo ni Van, iniisip na ang kakayahan ni Salura ay naging mapurol na, at ipakikita niya rito ang mangyayari kapag nagpabees sa pagsasanay. Napalibutan si Van ng isang malakas na enerhiya, pumailan lang sa ere, at iwinasiwas ang kanyang espada. Isang bugzo ng apoy ang sumabog at umatake kay Salura. Hinarang ito ni Salura gamit ang kanyang espada, pero ito ay nagbitak at nadurog. Pagtingin sa langit, na-realize ni Salura na iyon ang Galaxy Downpour Technique, habang ang isang asul na Milky Way ay tila bumabagsak sa Gawan Mountains.